Pinatay mo ang nanay ko. Kaya papatayin din kita. Ipaghihiganti ko siya sa kapi ang dinanas niya sa mga kamay mo. Paano mo naman gagawin yon? Isa ka lang batang walang alam at hindi mo matutumbasan ang aking kapangyarihan. Dahil alam ko na ang sikreto mo na isa kang aswang. Kung ganon, dapat matakot ka sa akin ngayon dahil isang pitik ko lang sa'yo ay maaari na kitang patayin katulad ng ginawa ko sa nanay mo. Nagkakamali ka. Ikaw ang dapat matakot. Dahil kahit na bata ko, isa akong antingero na pupuksa sa masamang aswang na kagaya mo. Taong 1990, si Pipoy at ang kanyang inang si Berna, kasama ang amang si Cesar, ay payapang naninirahan sa isang baryo sa probinsya ng Siquijor. Araw-araw ay maagang pumupunta sa bukid ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina ay piniling manatili sa bahay para maalagaan sila. Ayon sa kanyang ama, maganda ang trabaho ng kanyang ina sa bayan bilang isang kawani sa munisipyo. Nakatapos din ito ng kolehiyo dahil sa sariling pagsisikap. Dahil nagtrabaho siya habang nag-aaral, bagay na bibihirang mangyari dahil karamihan sa kababaihan sa baryo nila ay hindi man lang nakaapak ng kolehiyo. Dahil doon ay lalo siyang humanga sa kanyang ina. Ngunit lahat ng pagsasakripisyo ng kanyang ina ay nauwi lamang sa wala. Natapos yun nang dahil sa hindi inaasahang pangyayari, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay habang palutang-lutang sa ilog. Lahat ng mabubuting ginawa ng kanyang ina para sa kanilang pamilya ay naging isang alaala na lamang. Halika na anak. Umalis na tayo dito sa sementeryo. Kailangan na nating umuwi. Dumidilim na ang langit. Baka dito pa tayo abutan ng ulan. Saglit lang po, tay. Ito na po ang huling pagkakataon na makakasama ko po si nanay. Kaya pagbigyan niyo na po ako. O sige. Pero 5 minuto na lang ha. Bagyang tumango si Pipoy, kasabay ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang ay namimiss na niya ang kanyang nanay. Paano pa kaya sa mga susunod na araw na hindi na niya ito makikita at makakasama pa? Tay, paano na po tayo ngayong wala na si nanay? Sino na po mag-aalaga sa akin? Sino na po ang tutulong sa akin sa mga assignments ko? Ako, anak. Ako ang gagawa ng lahat ng ginagawa ng nanay mo para sa'yo. Pero tay, abala po kayo lagi sa trabaho eh. Huwag ka mag-alala. Magbabago na ang lahat simula ngayon. Sisikapin kong maalagaan ka kahit na nagtatrabaho ko sa bukid. Yung mga assignments mo naman, ako din ang magtuturo sa'yo. Pinangako ko sa nanay mo, sa harap ng kanyang puntod, na hindi kita pababayaan, anak. Kaya huwag ka nang malungkot, ha? Dahil malulungkot din ang nanay mo kapag ganyan ka. Opo, tay. Pipilitin ko po na hindi na po ako malulungkot. Basta tuparin niyo po ang pangako niyo, ha? Para hindi din po malungkot si nanay. Dahil kung hindi, sasabihin ko po kay nanay na multuhin ka po niya. Ikaw talagang bata ka, puro kakalokohan. Kahit na mabigat ang kalooban ng mag-ama dahil sa pagkamatay ni Berna, pinipilit pa rin nilang maging positibo. Mula sa araw na yon, ang isa't isa na lang ang karamay nila sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kinabukasan, maagang bumangon si Cesar para magluto ng almusal ni Pipoy. 6:00 ang pasok nito sa paaralan. Kaya bago mag-5:00 ay bumangon siya. Pagkatapos na maisalang ang kalderong paglulutuan ng kanin, pumunta siya sa kabinet, saka kinuha ang uniform ng anak. Pagkakuha niya rito ay napansin niyang
Sobrang gusot nito dahil sa hindi maayos na pagkakalagay sa loob ng kabinet. Pumunta siya sa salas kung saan naroon ang kabayong plantsahan, pati na rin ang plancha na dekuryente. Inumpisahan niyang hagurin ng plancha ang damit hanggang sa matuwid ang tela nito. Dahil abala sa gawain, hindi na niya naalala na may isinalang pala siyang kanin at nangamoy sunog na yon. Dali-dali siyang pumunta sa kusina, saka dumiretso sa niluluto. Pagbukas niya sa takip ng kaldero, ay tumambad sa kanya ang sunog na kanin. Kaya agad niya yung kinuha sa kalan at ipinatong sa lamesang kahoy na sinapinan ng pot holder sa ilalim ng puwet ng kaldero. Habang inilalapag niya ang kaldero, nakaamoy siya ng nasusunog na damit. Naalala niya naman ang uniform na pinaplansya niya. Nakalimutan niyang tanggalin ang saksak nito dahil na din sa pagmamadali niyang makapunta ng kusina. Samantala, si Pipoy naman ay bumangon na rin sa kanyang higaan dahil sa naamoy na rin niya ang nasusunog na damit. Dumiretso siya sa salas. Doon niya nga naabutan ang kanyang ama na hawak-hawak ang uniform niyang nasunog ng plancha. Tay, ano po nangyari dyan? Nasunog eh. Napangiti na lang ng bahagya ang bata pagkakita sa sunog na uniform niya. Okay lang po yan, Tay. Hindi na lang po ako magsusot ng uniform ngayong araw. Sige anak, bukas na lang ha. Mamayang gabi yung natitirang uniform mo paplansyahin ko na pagkagaling ko sa bukid. Pasensya na anak ha. Ayos lang po yun, Tay. Ay, Tay, ano po palang almusal natin? May inihanda na ako sa mesa. Kaya lang Kaya lang ay sunod din po, Tay. Teka, paano mo nalaman? Sa itsura pa lang po ng mukha nyo nahulaan ko na po kagad. Di bale, Tay. May noodles naman po yata tayo Kahit yun na lang po ang kakainin ko ngayong umaga. Oo, meron anak. Halika na sa kusina at nang makakain ka na. Pagkatapos na makapag-almusal si Pipoy, ay nagtungo na ito sa paaralan. Naiwan si Cesar na nakatulala pa din sa kanilang salas. Iniisip niya ang kanyang asawang si Berna. Napakahirap pala ngayong wala na ito sa piling nila. Lahat ng ito ay siya ang gumagawa para sa kanila. Gigising sila ng anak niya na may pagkain na sa mesa, may malinis at maayos na damit na magagamit, at may malinis na tahanang uuwian. Muli siyang napalingon sa kanyang paligid. Ang gulo at ang kalat ng bahay nila. Hindi katulad nung nabubuhay pa ang kanyang asawa. Doon niya lalong napagtanto ang halaga ni Berna sa buhay nilang mag-ama. Ngunit ni minsan ay hindi man lang niya naramdaman dito kung gaano siya kahalaga sa kanila. Lalo't higit, hindi man lang niya naipadama dito ang lubos na pagmamahal. Dahil sa madalas na pagkakataon, ay ikinukubli niya ang kanyang nararamdaman. Yun ang bagay na kanyang pinagsisisihan ngayon. Nasa ganun siyang kalagayan nang sunod-sunod na katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanyang sarili. Mula sa malalim na pagmumuni-muni sa nakaraang buhay niya, lumingon siya sa pintuan. Nakita niya doon si Fatima na nakangiti sa kanya. May dalang dalawang mangkok na magkapatong at sa pagitan nito ay isang plato. Si Fatima ay lumaki sa pangangalaga ng tiyahin ni Berna. Hindi niya ito tunay na anak, ngunit dahil sa wala silang anak, kaya itinuring na nila itong parang tunay na anak. Kaya naman, lumaki si Berna at Fatima na tulad sa tunay na magpinsan. Ngunit ngayon ay mag-isa na lang din itong nabubuhay dahil sa namatay na ang mga taong kumupkup sa kanya. O Fatima, ikaw pala. Halika, pasok ka. Salamat, Cesar. Pagkasabi ni Cesar,
ay pumasok na kagad si Fatima sa loob ng bahay. Doon lang napansin ni Cesar na napakaiksi pala ng suot nitong palda na lalo pang nakaagaw ng kanyang pansin. Dahil sa pakending-kending nitong paglalakad na tila nang aakit, dumiretso ito sa kusina ng bahay, saka ipinatong sa mesa ang dalang mangkok ng pagkain. Dinalahan nga pala kita ng sinangag at itlog para sa almusal. Naku naman, bakit nag-abala ka pa? Nakakahiya naman sa'yo. Naku, wala yun. Hindi ka naman iba sa akin eh. Ngayong wala na ang pinsan ko, umasa kang araw-araw idadalang kita ng pagkain para naman makatulong ako sa inyong mag-ama. Hindi mo kailangan gawin yan, Fatima. Kaya naman namin ng anak ko eh. Pasasaan pat, masasanay din kami ng anak ko na kaming dalawa lang. Hindi nyo naman kailangan masanay eh. Narito naman ako. Handa kong punan ang naiwang lugar ng asawa mo. Ano ba sinasabi mo, Fatima? Kamamatay lang ng asawa ko. Napinsan mo pa. Tigilan mo nga ang pag-iisip ng ganyan. Ano ka ba? Magkasama kaming lumaki at nagturingang magpinsan. Pero hindi naman talaga kami magpinsan eh. Kaya okay lang yon. Tsaka kahit hindi mo man aminin, kailangan mo ko para may mag-alaga sa anak mo. Kaya kong alagaan na mag-isang anak ko. Sinasabi mo lang yan. Pero ang totoo, hindi mo talaga kaya. Tignan mo, heto ang ebidensya oh. Ang nasunog na kanin na nasa ibabaw ng lamesa nyo. Maliit na bagay lang yan. Naninibago lang ako. Dahil di ko dati ginagawa na magluto ng pagkain kaya nangyari yan. Pero pasasaan ba't matututunan ko din ang lahat ng yan. Cesar, nasa aming mga babae na talaga ang katangian na yan. Eksperto na ako sa mga gawaing bahay. Magaling magluto, mag-alaga, maglinis, at maglaba. Maswerte ka nga dahil inaalok ko na sa iyo ang sarili ko. Di hamak naman na mas maganda ko kesa sa namatay mong asawa. Ano ba yung mga sinasabi mo, Fatima? Naririnig mo ba ang sarili mo? Nagsasabi lang ako ng totoo, Cesar. Pwede ba? Bigyan mo naman ng respeto si Berna. Kamamatay lang niya. Tinitigan ni Cesar ang babaeng nasa harapan niya. Pero tama si Fatima. Dahil kung pisikal ang pagbabasehan, mas nakalalamang nga ito sa namatay niyang asawa. Ngunit kung sa pagiging desenteng babae, mas pipiliin niya ang kanyang nasirang asawa. Ang mabuti pa umuwi ka na, Fatima. Hindi tamang pumunta ang isang dalaga sa bahay ng isang lalaki. At lalong hindi tama na ibaba mo ang iyong sarili para gustuhin ng isang lalaki. Nagngingit-ngit man sa inis, ay umalis na lang ng bahay ni na Cesar si Fatima. Matagal na niyang gusto ang lalaking ito kahit noong nabubuhay pa ang asawa niyang si Berna. Lihim siyang nagsiselos at nagagalit tuwing nakikita niyang masaya ang mga ito. Pero ngayong wala ng asawa si Cesar, ay malaya na siya na makuha ang kanyang gusto. Pagdating niya sa kanyang bahay, doon niya ibinuhos ang lahat ng galit na nararamdaman niya. Inihahagis niya ang lahat ng mga bagay na mahahawakan niya. Wala siyang pakialam sa mga ito kung masira man o mabasag, basta't mailabas niya lamang ang lahat ng galit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Nang makaramdam ng pagod, humarap ito sa salamin, saka kinausap ang kanyang sarili. Mapapasakin ka din, Cesar. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka. Kahit na anong mangyari. Hindi ko pinatay ang asawa mo para lang sa wala. Pinatay ko siya para maging malaya ka at maging akin. Kaya nag-uumpisa pa lang ako. At hindi ako titigil hanggang maging akin ka. Tila isang baliw na humalakhak si Fatima habang pinagmamasdan ang sarili sa harap ng salamin.
Kasabay ng malakas na pagtawang yon ay ang pagkislap ng kanyang mga mata. Dala ng kanyang emosyon, nais kumawala ng kanyang lihim na pagkatao. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang mapapahamak siya pag nalaman ng ibang tao ang kanyang sekreto. Samantala, pagkaalis ni Fatima, naggayak na din si Cesar patungo sa bukid. Tulad ng dati niyang ginagawa, kailangan niyang ituloy ang buhay para sa anak niya. Hindi niya ito bibiguin sa ipinangako niya sa bata. Habang nasa school naman si Pipoy, hindi niya maiwasang malungkot. Naaalala niya ang kanyang nanay Berna. Tuwing tanghali kasi ay naghahatid ito ng pananghalian niya. Ngunit ngayon ay bumibili na lamang siya ng lutong pagkain sa karinderya malapit sa kanilang paaralan. Kaya nang matapos ang kanyang klase ay dumaan siya sa ilog kung saan nakita ang bangkay ng ina. Gusto niyang alalahanin doon ang mga paghihirap ng kanyang ina sa mga huling sandali. Maraming pasa at sugat ito nang matagpuan nila. Marahil ay dahil tumama ang katawan nito sa mga malalaking bato habang tinatangay ng agos. Nang mga oras na yon ay maaliwalas ang panahon. Tahimik ang ilog at wala ni anumang banta ng panganib. Naupo ang bata sa malaking bato. Saka malalim ang naging buntong hininga. Maya-maya pa ay nagpasya na din siyang tumayo para umuwi na. Dahil naisip niyang kailangan pa niyang tulungan ang tatay niya sa mga gawaing bahay. Akmang tatayo na sana siya sa kanyang pagkakaupo nang makita niyang kumislap ang isang perlas na nakahalo sa mga batuhan. Nagtataka man dahil sa hindi niya inaakala na magkakaroon ng perlas sa ilog na yon. Alam ni Pipoy na perlas yun dahil minsan na siyang nakakita nun. Kinuha niya ito at saka ipinatong sa kanyang palad. Sinipat-sipat kung tunay bang perlas yun, ngunit bigla itong umangat ng bahagya hanggang sa makapantay na ito ng kanyang mga mata. Lumutang sa ere ang perlas, lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang lumiwanag ito. Pero dahil nakakasilaw ang liwanag, ay bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang mawala ang liwanag, kasabay ding naglaho ang perlas. Dahil sa kaba at takot, ay nagtatatakbo siya paalis ng ilog, diretso sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang tatay na namamalansya ng kanyang uniform na gagamitin kinabukasan. "Oh, bakit ngayon ka lang, anak?" Dumaan lang po ako dun sa may ilog kung saan po natagpuan si nanay." "Ano? Pambihira ka. Anak, huwag mo na ulit-uulitin yun, ha? Baka mapahamak ka din tulad na nangyari sa nanay mo." "Opo, tay. Hindi na po talaga ako pupunta dun." "Tay, hindi po kayo maniniwala pero may nakita po akong perlas na lumutang sa hangin. Tapos umilaw po. Saka biglang nawala." "Ano bang pinagsasasabi mo? Aba, parang hindi naman yata kapanipaniwala yan." "Tay, totoo po. Kitang-kita ko po talaga." "Ang mabuti pa, magbihis ka na ng damit mo. Maghain ka na ng pagkain sa lamesa para makapaghapunan na tayo." "Pero tay..." "Anak, nalulungkot ka lang siguro kaya kung ano-ano nakikita mo. Namimiss mo lang siguro ang nanay mo." "Pero tay, kaya lang po..." "Sige na, at kakain na tayo. Baka nagugutom ka na rin kaya kung ano-ano nakikita mo. Sige na." Hindi na pinilit pa ni Pipoy na papaniwalain ang kanyang ama. Siya nga mismo na nakasaksi na sa pangyayari ay hindi rin makapaniwala. Ang ama pa kaya niya. Pumunta na siya sa kanyang silid at nagpalit ng damit. Saka ipinatong sa mesa sa gilid ng kanyang papag na higaan ang kanyang ID. Nanlaki ang mga mata niya na nasa tabi ng family picture nila sa ibabaw ng mesa. Naroon ang kagayang perlas nang nakita niya kanina sa ilog. Kinuha niya yon at patakbong lumabas ng silid papunta sa kinaroroonan ng kanyang ama.
Tay! 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 Tay, tignan niyo po! Bakit ba? Ano ba yung hawak mo? Tay, ganito po yung itsura ng perlas na nakita ko po sa ilog kanina. Anak, sa nanay Berna mo ang perlas na yan. Pero bakit nandun po sa kwarto ko? Di po ba isinuot niyo po yan kay nanay bago po siya ilibing? Saglit na napaisip si Cesar sa sinabi ng kanyang anak. Tama nga ito, dahil ipinasuot niya ang kwintas na perlas sa kanyang asawa bago ito ilibing. Saglit na napaisip si Cesar sa sinabi ng kanyang anak. Tama nga ito, dahil ipinasuot nga niya ang kwintas na perlas sa kanyang asawa bago ito ilibing. Kaya kung suot niya ang pendant na perlas na yon, iba pa ba ito sa hawak ng kanyang anak ngayon? Gayong iisa lamang sa kanyang pagkakaalam ang pag-aaring perlas ng kanyang asawa. Kinuha ni Cesar ang perlas sa kamay ng anak, saka pinaikot-ikot yun habang sinisipat-sipat. Itago mo anak ang perlas na ito. Baka may naisip pahiwatig sa atin ng nanay mo, kaya ibinilik niya sa atin ang perlas niya. Hindi po kaya sadyang pinatay si nanay? Kung iisipin po kasi, wala pong nakakita sa totoong nangyari sa kanya eh. Basta na lang po siyang nawala tapos nakita na lang natin na palutang-lutang po siya sa ilog. Pero sino naman ang gagawa nun sa nanay mo, anak? Mabait siya sa lahat ng tao rito at wala din siyang kaaway. Baka po may tao pong may lihim na galit kay nanay. Isang tao lang ang naiisip niyang may inggit sa kanyang asawa. Yun ay walang iba kundi si Fatima. Ngunit hindi niya naiisip na kaya nitong pumatay ng tao. Kaya pilit niyang iwinaksi sa isipan ang tungkol sa bagay na yon, dahil hindi talaga nila alam ang totoong nangyari. Mabuti pa anak, itago mo na lamang muna ang perlas na yan bilang alaala ng nanay mo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, dahil sigurado kung aksidente lang talaga ang pagkamatay ng nanay mo. Wala akong nakikitang dahilan para patayin siya ng kung sino. Naisip ni Pipoy na may punto ang tatay niya, pero imbis na itago ay gumawa ng paraan ang bata para ilagay sa kwintas niya ang perlas at maging pendant. Pakiramdam niya ay kasama na din niya ang nanay niya sa ganong paraan. Samantala, lingid sa kaalaman naman ng mag-ama, si Fatima ay lihim na nagmamatsyag sa bahay nila. Nagpalit anyo ito bilang isang daga, kaya hindi siya napapansin ng mga ito. Kaya niyang gawin yun dahil yun ay isa sa mga kapangyarihan niya bilang isang aswang. Isang lihim na matagal niya nang iniingatan, buwat pa nang mapunta siya sa baryong yun at kupkupin ng mag-asawang tiyahin ni Berna. Kaya naman, nang malaman na mag-asawang kumupkup sa kanya na isa siyang aswang, pinatay ni Fatima ang mga ito upang hindi mabunyag ang kanyang lihim. Namuhay ng mag-isa sa bahay na naiwan sa kanya ng mag-asawang pinatay niya. Kinabukasan, hindi nakapasok sa paaralan si Pipoy. Inaapoy ito ng lagdat. Nasaktuhan pang naubusan sila ng stock na gamot, kaya umalis muna si Cesar at nagtungo sa bayan para bumili ng gamot, pati na ng mga grocery na kailangan nila ng anak niya. Samantala, buong akala ni Fatima ay mag-isa na lang muli sa kanilang bahay si Cesar. Naisipan niyang pumunta ulit doon para ipagpatuloy ang plano niyang pang-aakit sa biyudong lalaki. Gaya ng dati ay may dala ulit itong pagkain, ngunit nakailang tawag na siya sa pangalan nito ay hindi ito lumalabas ng bahay. Natitiyak niyang may tao sa loob nito dahil bahagyang nakabukas ang pinto. Nilakasan pa niya ang pagkatok sa pinto para mas marinig ito ng nasa loob. Subalit na natiling walang sumasagot. Wala rin siyang marinig na ingay mula sa loob ng bahay, hanggang sa nagpasya na ang dalagang buksan ng lubusan ang pinto. Saka dahan-dahang lumakad papasok sa loob ng bahay. Cesar? Cesar? Asan ka ba? Ako to si Fatima. Nakapasok na siya sa loob ng salas, ngunit
Wala doon si Cesar. Naisip niyang baka natutulog pa ito sa kanyang silid. Napangiti pa siya ng bahagya habang lumalakad ng dahan-dahan patungo sa silid. Alam niyang wala si Pipoy dahil nasa eskwelahan na ito. Mas mainam pa siguro kung sa kwarto ko siya pupuntahan. Humanda ka, Cesar. Nariyan na ako. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata. Imbis na si Cesar ang makita niya, ang batang si Pipoy ang nakita niya na nakahiga sa sahig. Nag-alala si Fatima kaya nagmadali siyang nilapitan ang bata, saka inalog-alog niya yon. Dahil sa ginawang pag-alog ni Fatima, nagmulat ng bahagya ang bata, ngunit hinang-hina pa din ang katawan nito. Tita Fatima, andyan na po ba ang tatay ko? Wala pa ang tatay mo. Saan ba siya pumunta? Nagpaalam po siya kanina na aalis muna siya para bumili po ng gamot ko. May sakit po kasi ako eh. Aba, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't sa sahig ka nakahiga? Nahilo po ako kanina, kaya hindi na po ako nakabalik. Nahumiga po sa kama. Sana'y nagsabi siya sa akin na may sakit ka para nabantayan kita habang wala siya. Pampihira naman ang ama mo. Paano nalaman kung may nangyaring masama sa'yo? Tita Fatima, nauuhaw po ako. Pwede niyo po ba akong ikuha ng tubig? Aba, oo naman. Pero bago yon, maupo ka na muna ng maayos, ha? Tinulungan ni Fatima na makaupo sa kama ang batang si Pipoy. Iniangat ang balikat nito para maayos na makaupo. Sa kadahan-dahang nilagyan niya ng unan ang bahaging likuran upang kahit papano ay makabalanse sa nanghihinang katawan nito. Pagkatapos nun, umalis ito patungong kusina. Pagbalik niya ay dala na ni Fatima ang isang basong tubig. Inalalayan niya ang bata para makainom. Yun ang tagpong naabutan ni Cesar nang dumating siya galing sa bayan. "Oh Fatima, nandito ka pala." Magdadala sana uli ako ng sinigang at itlog na almusal. Pero nakita ko si Pipoy na nakahiga sa sahig. Kaya tinulungan ko. Naku, salamat sa pag-aalala mo sa anak ko. Salamat, Fatima. Naku, ano ka ba? Wala yun. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Isa pa, parang pamangking ko na si Pipoy. Di na siya iba sa akin. Kaya hindi ka na dapat nagpasalamat pa. Kahit na, Fatima. Salamat pa din sa pag-aasikaso mo sa kanya. O siya, dahil nandito ka na, aalis na ako, ha? Tumayo na ang dalaga at aktong aalis na sana nang biglang hawakan ni Cesar ang mga kamay niya. Napatitig naman bigla si Fatima sa byudo na may pagtataka. "Papainumin ko lang ng gamot ang anak ko. Tapos susunod ako sa iyo sa salas. Hintayin mo ako doon." Simpleng tangulang ang isanagot ni Fatima kay Cesar. Pero may kasiyahang hatid yun sa damdamin ng dalaga. Pagkatapos nga na mapainom ng gamot ng lalaki ang kanyang anak, nagtungo na ito sa salas kung saan naghihintay naman ang dalagang kanina lang ay nag-aasikaso sa anak niya. Naupo ito sa tabi ng babae, saka nag-umpisang magsalita. Fatima, pasensya ka na sana sa mga nasabi ko nung nakaraang araw, ha?" Nako, Cesar, wala yon. Huwag mo nang alalahanin yon. Tama ka, Fatima. Kailangan ko talaga na makakasama na mag-aalaga sa anak ko. Lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Pagkarinig ni Fatima sa sinabing yun ni Cesar, biglang umaliwalas ang anyo nito. Nagningning ang mga mata niya sa kasiyahan na di niya maipaliwanag dahil mukhang alam na niya ang susunod na sasabihin ng lalaki. "Maaari bang ikaw na ang maging bagong ina ng anak ko?" Ano, Cesar? Ibig bang sabihin yan payag ka na sa inaalok ko sa'yo? Oo, Fatima. Maiintindihan naman siguro ni Berna kung ginagawa ko ito. Dahil para rin ito sa anak namin. Cesar, wala na si Berna. Kaya wala na din siyang magagawa. Pero Fatima, nais ko lang linawin sa'yo na hindi pa kita mahal.
Pero pagsisikapan kong mahalin ka, alang-alang sa anak ko. Basta alagaan mo lang siya. Oo naman, Cesar. Ako ang tatayong nanay kay Pipoy. Mamahalin ko siya ng higit pa sa tunay kong anak. Nang sa ganun matutunan mo din akong mahalin. Pagkatapos nun, ay yumakap ng mahigpit si Fatima kay Cesar. Kitang-kita sa mukha ng dalaga ang labis na kasiyahan. Hindi niya inakala na ganun lang pala kabilis na makukuha ang lalaking ito. Kung alam lang niya na ganito lang pala ang dapat niyang gawin, ay noon pa dapat siya nagbait-baitan sa anak ni Cesar. Subalit hindi pa naman huli ang lahat, dahil natagalan man siyang makuha ang loob nito. Pero ito, at nasa kanya na ngayon ang lalaking matagal niya nang iniibig. Gagawin niya ang lahat para hindi ito mawala pa sa kanya. Cesar, lilipat na ba ako dito sa bahay niyo? Huwag muna, Fatima. Hintayin natin ng ilang buwan bago ka lumipat dito sa amin. Ayoko kasi na pagchismisan din tayo ng mga kababaryo natin. Ano ka ba, Cesar? Hindi na mahalaga yon. Ang importante sa akin kayong mag-ama, ang makasama at maalagaan ko. Sigurado ka ba? Oo naman. At wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta't magmula ngayon, akin ka na, Cesar. Makahulugang ngiti ang pinakawalan ni Fatima pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yun. Dahil simula sa oras na yon, magagawa na niya ang lahat ng gusto niya mula sa lalaking matagal niya nang minamahal. Hindi na nga nagpalipas pa ng araw si Fatima. Agad na niyang iginayak ang mga gamit. Kinagabihan ay lumipat na ito sa bahay ng mag-ama. Gaya ng pangako niya kay Cesar, ay siya na ang bahala sa lahat. Kaya pinagsilbihan niya ang mag-ama. Patuloy niyang inalagaan ang batang si Pipoy hanggang sa gumaling ito sa sakit. Lahat ng mga kababaryo nila ay nagulat sa pangyayaring yon. Hindi sila makapaniwala na ganun lang kabilis magdadala ng ibang babae si Cesar sa bahay nito. Mismong pinsan pa ng dating asawa. Halos 1 buwan pa lang mula nang mamatay ang asawa niyang si Berna. Ganun niya kabilis na mapalitan ang namatay niyang asawa. Ang balitang yon ay hindi nalingid sa mga magulang ng lalaki. Kaya agad na napasugod ito sa bahay nila. Aba, totoo nga ang balita. Dito na nga nakatira ang babaeng ito sa bahay niya. Inay, ano pong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Gusto ko lang kamustahin ang apo ko. Pati na din kumpirmahin ang balitang may kinakasama ka na palang bagong babae. Si Fatima po, Inay. Kilala niyo po siya. Pinsan po siya ni Berna. Nay Auring, kumusta po kayo? Masayang binati ni Fatima ang matandang babaeng bisita nila. Ngunit imbis na tumingin sa kanya, ay binaling nito ang paningin sa ibang direksyon. Ano klaseng babae ba yung ipinalit mo sa asawa mo? Tingnan mo nga kung manamit yan. Labas na singit. Ugali ba yan ng isang desente babae? Nay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan sa kanya. Kahit na ganyan po si Fatima, inaalagaan niya po kami ng anak ko. Parang anak na din po ang turing niya kay Pipoy. Abihira. Kay bilis na bilog ang ulo mo ng babaeng yan para ipagtanggol mo siya sa akin ng ganyan. Nay, hindi naman po sa ganon. Ang sakin lang po huwag niyo po sana siyang husgahan base lang sa panlabas na nakikita niyo. Kahit minsan ay hindi ko nakitang nagsuot ng ganyang damit ang namatay mong asawa. Dahil siya ang halimbawa ng isang desenteng babae. Nay, huwag niyo po silang pagkumparin dahil magkaiba po talaga sila. Magkaibang tao po sila, Nay. Sa pananamit ng babaeng yan, anong magandang maituturo niya sa apo ko? Ang magpakita ng kalaswaan? Ganun ba? Kung ganun lang din kukunin ko na lang muna ang apo ko. Sa akin na muna siya titira. Nay, hindi naman po maaari yon. Dito lang po ang anak ko sa bahay namin. Paano po siya makakapag-aral kung sa inyong puder po siya titira? Malayo po ang bayan kung saan po kayo nakatira. Dito po siya nag-aaral.
Ililipat ko siya sa bayan. Doon siya mag-aaral. Kung yun ang inaalala mo. Hindi po sanay tumira sa bayan ng anak ko. Kaya hayaan niyo na po siya rito. Isa pa anak ko po siya. Kaya ako lang po ang may karapatang magdesisyon para sa ikabubuti niya. Talagang iba na ang ugali mo. Mula nang makasama mo babae yan. Nilaso na rin niya yata ang isip mo. Nay, konting respeto naman po sa bago kong asawa. Ngayon niyo lang po siya nakasama, pero hinuhusgahan niyo na po agad ang pagkatao niya. Ano ka ba? Asawa mo? Itinuring mo kagad na asawa ang babaeng ito. Mabigat ang dugo ko sa kanya. May kutob akong hindi gagawa ng mabuti ang babaeng yan. Mabuti pa po na umuwi na po muna kayo. Saka na lang po kayo bumalik kapag natanggap niyo na po ang bago kong asawa at bagong buhay namin. Aaalisin mo talaga ako? Kahit alam mong gabi na? Kung para po sa katahimikan ng pamilya ko, magagawa ko po yun. Dito na nakakuha ng tiyempo si Fatima para ituloy ang bait-baitan na pagpapanggap niya. Wag na po kayong umalis. Ako na lang po ang aalis. Hindi, Fatima. Kung ayaw sa'yo ni nanay, siya ang aalis dito sa bahay natin dahil uuwi na siya. Ano ka ba naman, Cesar? Matanda na ang nanay mo sa kagabi na. Baka mapahamak pa siya sa daan. Ako na lang muna ang aalis. Uuwi na muna ako sa bahay ko. Bukas ng umaga na lang ako babalik kapag nakaalis ng nanay mo. Pagkasabi nun, ay lumakad na palabas ng bahay si Fatima. Subalit imbis na dumiretso siya sa pag-uwi ng bahay niya, nagkubli lamang siya sa malaking puno na nasa gilid ng bahay ng mag-amang Cesar at Pipoy. Nag-abang kung anong susunod na mangyayari. Samantala, sa loob ng bahay ay patuloy pa rin sa pagtatalo ang mag-ina. Kaya napilitan ng umawat ang batang si Pipoy para sa kanyang Lola Auring. Tay, tama naman po si Lola Auring eh. Kahit ako, ayoko po kay Tita Fatima para maging asawa mo. Nagtataka nga po ako sa inyo eh, dahil napakabilis niyo pong mapalitan si nanay. Pati ba naman ikaw, Pipoy? Nakalimutan mo na ba kung paano ka inalagaan ng Tita Fatima mo? At halos lahat ng trabaho dito sa bahay ay siya na ang gumagawa. Siyang naglalaba, nagluluto at naglilinis ng bahay natin. Lahat ng dating ginagawa ng nanay mo, ginagawa niya yon nang walang reklamo. Ibig sabihin, kaya ka po nagkasawa ulit dahil lang sa mga yon? Dahil hindi niyo po kayang walang magsisilbi sa inyo? Ganun po ba? Oo, inaamin ko. Yun nga ang dahilan. Kaya pakisamahan mo ng maayos ang Tita Fatima mo para hindi siya umalis dito sa atin. Hindi ko man siya mahal, pero malaki ang naitutulong niya para sa atin. Tay, hindi po natin siya kailangan. Pwede naman kitang tulungin sa mga gawaing bahay eh. Isa pa po, malaki na ako. Kaya ko na pong alagaan ang sarili ko, Tay. Hindi niyo po kailangang ibaba ang sarili niyo para po makipagmabuti ang kay Tita Fatima. Hindi ko din po gustong palitan niyo agad si nanay ng ganun lang kabilis. Tay, ginayuma po ba kayo ni Tita Fatima? Kaya sunod-sunuran na lang po kayo sa kanya? Isang sampal ang dumapo sa pisngi ng bata mula sa ama niya. Dahil pakiramdam ni Cesar ay nabastos siya ng kanyang anak. Agad namang nakialam na si Aling Auring. Cesar, tama na yan. Mali na ginagawa mo. Hindi mo kailangan saktan ang anak mo. Umiyak ang bata habang pinakakalma ng kanyang lola. Inay, nagiging lapastangan na kasi siya. Sinabi lang ng anak mo kung ano ang nararamdaman niya. Kahit na po, hindi ko pa rin nagustuhan ang mga sinabi niya sa akin. Bumaling si Cesar sa anak at muling kinausap ito. Baka nakakalimutan mo na ako pa din ang bumubuhay sa'yo. Kaya anumang gawin ko o ang desisyon ko, susunod ka na lamang sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Nagbago ka na nga po talaga, Tay. Nagagawa niyo na po akong saktan ngayon. Nabigla lamang ako. Hindi ko yun sinasadya. Kung nagawa niyo na po ngayon,
Ibig sabihin, kaya niyo na po ulit gawin yun. Kaya mabuti pa nga siguro na sumama na lang muna ako kay Lola. Doon na muna ako titira sa kanila kasama si Lolo. Babalik na lang po ako dito kapag hindi ka na po nahihibang kay Tita Fatima. Sinasabi niyo pong hindi niyo po siya mahal, pero kabaligtaran naman po ang ikinikilos niyo. Pagkatapos nun ay tumalikod ang bata. Pumunta na sa kanyang silid, saka kumuha ng ilang mga damit. Sinundan naman siya ng kanyang Lola Auring. Tinulungan naman siya ng kanyang lola sa paghahanda ng mga gamit na kanyang dadalhin. Pagkatapos na maihanda ang lahat ng mga dadalhin, lumabas sila ng silid, diretso sa salas ng bahay. Naroon pa rin si Cesar na nakaupo habang nakayuko ang ulo. Pagkarinig nito na bumukas ang pinto, nag-angat ito ng ulo. Nagtangkang lumapit sa anak upang pigilan silang umalis. Humupa na ang galit ni Cesar sa anak. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na uuliting saktan ka, pangako. Huwag ka lamang umalis. Huwag mo lamang akong iwan, anak. Hindi ko kayang wala ka rito sa bahay natin. Ngunit parang walang narinig ang bata at ang lola niya sa sinabing yun ni Cesar. Dire-diretso lang sila sa paglalakad palabas ng bahay. Hanggang sa hindi niya na matanaw ang maglola, nangihinang napaupo na lamang siya muli sa upuang kawayan sa salas ng kanyang bahay. Hinayaan niyang umalis ang maglola kahit gabi na. Samantala, tinahak ng maglola ang madilim na daan. Naroon na sila sa mga pilapil. Bilog ang maliwanag na buwan ng mga oras na yon na siyang nagsilbi nilang tanglaw sa kanilang dinadaanan. Dahil nga may katandaan na ang lola ni Pipoy, malabo na ang mata nito, kaya mabagal lamang ang pag-usad ng kanilang paglalakad. Nang makarating sila sa gitna ng malawak na pilapil, isang malaking ibon ang bigla na lamang lumipad sa ibabaw ng kanilang ulo. Hindi nila malaman kung saan nagmula ang ibon na yon. Dahil sa pag-ilag nila sa pagaspas ng pakpak nito, nahulog ang maglola sa pilapil. Magkasabay na napaupo sa putikan. Nag-alala ang bata sa kanyang lola, kaya agad siyang tumayo para matulungan ang matandang babae. Lola! Lola, okay lang po ba kayo? Oo, apo. Ayos lang ako. Humawak po kayo sa kamay ko, Lola. Itatayo ko po kayo. Pero apo, pakiramdam ko'y parang naghihina ako. Kaya lang, kailangan niyo pong tumayo, Lola. Sige apo, pipilitin ko na tumayo. Nang halos makakatayo na muli ang matandang babae, ay muling lumipad ang ibon sa ibabaw ng ulunan nila, sanhi, para muling mabuwal ang dalawa. Pagkatapos nun, bumaba sa pagkakalipad ng ibon patungo sa lupa, saka naglabas ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga mata ng ibon. Hindi halos maimulat ng maglola ang kanilang mga mata dahil sa tindi ng liwanag na yon. Maya-maya pa ay nawala na ang liwanag na mula sa malaking ibon. Ang sumunod na nangyari ay hindi inasahan ng maglola. Unti-unting nagbago ang anyo ng ibon. Naging isang babae ito. Nakakadiri ang itsura. Nakatingin ito sa kanilang dalawa habang unti-unting humakbang palapit sa kanila. Ang maglola naman ay hindi makagalaw sa kanilalagyan nila. Nanlalaki ang mga matang sinundan lang ng tingin ang kakaibang nilalang na nasa kanilang harapan. Nakakatakot ang itsura nito. Malalaki ang mga mapupulang mata na nanlilisik kung tumingin sa kanila. Habang papalapit ang aswang sa maglola, lalong bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. 3 hakbang na lang ang layo ng aswang sa kanilang dalawa. Pero nanatili pa din silang nakaupo sa putikan habang nakatuon sa likurang bahagi nila ang kanilang mga kamay. 1 hakbang na lang ang layo. Dahan-dahang yumukod ang babaeng aswang sa kanilang dalawa. Mas inilapit ang mukha nito sa takot na maglola. Labis naman ang pandidiring nararamdaman ng mga ito sa babaeng aswang dahil sa malagkit at mabahong laway na tumutulo sa bibig nito. Dagdag pa ang mapulang likidong umaagos sa mukha nito na animo ay dugo.
Nangangatal man sa takot, pinili pa ding magsalita ni Pipoy. Anong kailangan mo sa amin ng lola ko? Sino ka ba? Kay bilis di namang makalibot. Ako ang babaeng inayawan nyo kanina. Ako ang mapagmahal na Tita Fatima mo. Lalong nanlaki ang mga mata ni Pipoy pagkarinig sa tinuran ng babaeng aswang. Huwag mo kami saktan ng lola ko! Ngayon ay nakikiusap ka na sa akin. Natatakot ka na ba? Huwag kang magkalala. Hindi naman talaga kita sasaktan. Gusto kong balaan ka at ang lola mo. Kung ano ang kaya kong gawin pagpatuloy pa kayong kumontra sa relasyon namin ni Cesar. Aswang ka nga! Baliw ka pa! Alam mong hindi ka mahal ng tatay ko. Ginagamit ka lang niya para maging katulong sa bahay namin. At pumayag ka naman! Lalong nanlisik ang mga mata ng babaeng aswang sa sinabing yon ng bata. Tinangka niyang hawakan ng leeg ni Pipoy para sakalin. Ngunit may kung anong bagay ang nasa leeg ng bata na pumigil sa aswang na hawakan yon. Kaya naman, lumipat siya ng tingin sa matandang babaeng katabi ng bata. Hinawakan niya ang leeg ng matanda. Sa dahan-dahan niyang sinakal. Nagpipipiglas ang matanda dahil nahihirapan na itong huminga. Ang batang lalaki naman ay hinampas-sampas ang kamay ng aswang para pigilan sa ginagawang pagpapahirap sa lola niya. Hayop ka! Hayop ka! Bitiwan mo ang lola ko! Bitiwan mo ang lola ko! Halos maubos na ang lakas ng bata, ngunit hindi pa rin tumitigil ang babaeng aswang sa pagkakasakal sa lola nito. Tatakutin ko lang sana kayong maglola. Subalit hindi pa din kayo nasindak. Patuloy pa din kayo sa pagiging matabil. Kaya heto ang parusa ko sa inyo ng lola mo. Kamatayan. Pero uunahin ko ang matandang ito. Tigilan mo yan! Wag mong saktan ang lola ko! Hayop ka! Pagkasabi nun ay tumayo ang batang lalaki, saka dumamba sa likod ng babaeng aswang. Pagkatapos ay ipinulupot ang mga kamay niya sa leeg nito. Hindi ganun kalakas ang batang si Pipoy, ngunit nahirapang huminga ang aswang. Para bang nalulunod ang pakiramdam nito nang tumama ang perlas na suot ng bata sa likuran niya. Dahil doon ay nabitiwan ang leeg ng matanda. Diretsong napasubsob ang aswang sa putikan. Dahil dito, tumayong muli ang bata. Saka lumapit sa kanyang lola at lumayo sila ng bahagya sa babaeng aswang. Hawak ang kanyang leeg, habol ng aswang ang kanyang hininga na nakatingin sa maglola. Tila nasisilaw naman ang aswang sa pagtitig niya sa bata dahil biglang umilaw ang perlas na pendant ng kwintas nito. Nang makita din yun ni Pipoy, nagtaka din siya, subalit naisip niyang talagang kakaiba ang perlas na yon base sa reaksyon ng babaeng aswang na nasa kanyang harapan. Kaya naman, hinubad niya ang kanyang kwintas at pagkatapos ay itinapat niya yon sa mata ng aswang. Dahil doon, mas madali siyang nakalapit. Lalong tinakpan ng aswang ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng liwanag ng perlas. Habang nakayuko ang babaeng aswang na nakatakip ang mga mata gamit ang kamay, ay isinuot ng bata ang kwintas sa ulo nito. Dahil sa kwintas ay lalong nahirapang huminga ang halimaw. Pakiramdam nito ay nalulunod siya sa malalim na tubig. Nang hindi na yon makayanan ng aswang, ay nawalan siya ng malay. Napahiga sa putikan ng aswang, saka muling nagbalik ang itsura sa pagiging tao sa anyo ni Fatima. Saka palang kinuha ng batang lalaki ang kanyang kwintas na perlas. Muling isinuot yon sa leeg niya. Pagkatapos na maisuot ang kwintas, tinignan niyang muli ang aswang niyang tita. Tiniyak kung buhay pa ba ito o wala lang malay. Nang matiyak niyang buhay pa ito, tila nakahinga naman siya ng maluwag. Hindi niya gustong patayin ito. Takot siyang pumatay kahit na pinagtangkaan na ang buhay nila. Dahil sa pagkakaalam niya ay hindi naman ito masamang aswang. Dahil ni minsan,
wala silang nabalitaan na may pinatay ng aswang sa baryo nila. Kaya natitiyak niyang hindi kabilang sa mga nananakit na aswang ang babaeng ito. Nasabi rin ito kanina na ang nais lang niya ay ang takutin sila. Samantala, ng mga oras na yon ay naguguluhan naman ang maglola kung babalik ba sila sa bahay na iniwanan nila kanina o dederecho na ba sa bayan kung saan nakatira ang matandang babae. Lola, ngayon nalaman na po natin ang sikreto ni Tita Fatima. Hindi ko na po maaaring iwan ang tatay ko. Tama ka, Apo. Kahit ako ay hindi na din kampante na iwan ang tatay mo. Mabuti pa siguro ay bumalik tayo sa bahay niyo. Sabihin natin sa ama mo ang tunay na pagkatao ng babaeng kinakasama niya ngayon. Huwag po muna ngayon, Lola. Kailangan natin ng tamang pagkakataon para sabihin po kay tatay. Pag ngayon po natin sinabi yun, iisipin niya po gumagawa lamang po tayo ng kwento. Kaya mabuti pa siguro paaminin natin siya sa tunay niyang pagkatao sa harap ni tatay. Sa ganun po, hindi na po tayo mahihirapang magpaliwanag pa kay tatay. Pero paano naman natin gagawin yun, Apo? May naisip po akong plano, Lola. Pero sa ngayon po, umuwi na po muna tayo sa bahay niyo para maligo. Ang baho na po natin Mabuti pa nga, Apo. Paano na ang babaeng aswang na ito? Iiwan na lang ba natin siya dito? Opo, Lola. Baka po pag nagising na yan bumalik na naman po yan sa nakakatakot na anyo niya. Sakta na naman po niya tayo. Iniwan na nga ng maglola si Fatima na wala pa ring malay. Naglakad sila pabalik ng bahay. Naabutan nilang nakabukas pa din ng bahagya ang pinto. Kaya dahan-dahan nilang iniawang yon. Eksakto sa sukat lamang ng kanilang katawan upang malaya silang makapasok sa loob ng bahay. Naabutan nila si Mang Cesar na nakaupo pa din sa mahabang kawayan sa kanilang salas. Nagtataka namang napatingin ang lalaki sa kanyang ina at anak dahil puno ng putik ang buong katawan ng dalawa. Aba, ano nangyari sa inyo, Pipoy? Nay! Natumba po kami sa pilapil dahil sa dilim po ng paligid Kaya ito po, puno po ng putik ang buong katawan namin. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo Mabuti pa't dumiretso na muna kayo sa CR. Ikukuha ko na lamang kayo ng tuwalya at damit. Isama mo na ang lola mo para makapaglinis na kayo ng katawan nyo. Isa-isa silang naligo sa CR. Pagkatapos ay nagbihis ng kanilang damit. Saka muling nagtungo ang maglola sa salas kung saan naroon pa din si Cesar. Anak, pasensya ka na sa pabigla-bigla namin desisyon kanina ha. Hindi na kami nakapag-isip ng tama dahil sa tampo namin sa'yo. Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Ang mahalaga ay narito na po kayo ng anak ko. Walang masamang nangyari sa inyo sa labas. Hayaan mo, anak. Hindi na kami aalis. Papakisabahan namin si Fatima kung yan ang nais mo. Teka po, Nay. Ibig niyo hubang sabihin dito na din po muna kayo titira sa amin? Oo, anak. Bakit ayaw mo bang nandito ako? Hindi naman po sa ganun. Pero di po ba, ayaw niyo pong nagtatagal dito sa amin dahil ayaw niyo pong iwan si tatay mag-isa sa bahay natin sa bayan? Oo, anak. Kakausapin ko na lamang muna ang tatay mo. Pagpunta ko doon sa Sabado, bibisitahin namin ni Pipoy ang kanyang lolo Isidro para makapagpaalam na rin ako sa kanya ng maayos. Pero, Nay, kawawa naman po siya kung mag-isa lang po siya ron sa bahay natin. Kaya na yun ang tatay mo. Saka hindi naman ako magtatagal dito sa inyo Sa sandaling mapawi na ang lungkot at pangungulila ng apo ko sa nanay niya, babalik din ako sa bahay natin sa bayan. Sa ngayon, ay hayaan mo na lang muna kung damayan kayo ng apo ko. Kung ganun ho kayo ang bahala. Pero sana makasundo na po ninyo si Fatima para matahimik na po ang bahay na ito. Dahil ang gusto ko lang naman po talaga ay hindi magkulang sa pagmamahal ng isang ina ang anak ko na alam kong maibibigay ni Fatima. Kaya po ako pumayag na magsama na kami. Sa tingin ko po ay kaya niyang punan ang kakulangan na iniwan ng nasira kong asawa. Oo, anak. Pakikisamahan kong mabuti ang bago mong asawa hanggang sa makita mo ang tunay na katauhan niya.
Yan na naman po kayo, Nay eh. Ay, ang ibig ko sabihin, anak, ay ang mga nakakagulat na katangiang tinatago ng bago mong asawa. Yun ang dapat mong makita. Hindi na lang pinansin ni Cesar ang huling sinabi ng kanyang ina. Hinayaan na lamang niya ito dahil naisip niyang hahaba lang ang paliwanagan nila at baka mauwi na naman sa hindi magandang pagkakaunawaan. Samantala, nagising na si Fatima sa mahinang pag-alog ng mga kababaryo nilang magsasaka na nakakita sa kanya. Pagmulat na pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga ito na nakapaligid sa kanya. Bakas sa muka ang pagtataka, ngunit bakit sa putikan siya natutulog? Dala ng kahihiyan, dali-dali siyang bumangon. Alam niya ang ibig itanong ng mga taong naroroon, kaya nagpaliwanag na lamang siya. Nalasing po ako kagabi. Hindi ko po namalayan na dito po ako nakatulog. Aba kaya mo bang umuwi sa inyo? Opo, kaya ko po. Kung hindi pa ay maaari kang hihatid sa bahay mo ng mga kasama ko. Hindi na po. Kaya ko na pong umuwing mag-isa. Salamat na lang po sa inyo. Ang palabasing nalasing siya, ang tanging naisip niyang dahilan na maaari nilang paniwalaan ng mga taong yon. Kaya nagmamadali nang umalis sa lugar na yon si Fatima. Pailing-iling naman ang mga magsasaka habang tinatanaw ang palayong babae. Pagdating niya sa kanyang bahay, naglinis siya ng katawan. Makailang ulit sinabon ng katawan dahil sa kagustuang mawala ang amoy ng putik na nababad ng buong magdamag. Nang matapos na maligo, muling humarap ito sa salamin, saka parang baliw na muling kinausap ang kanyang sarili. Humanda kayong maglola sa akin. Gagantihan ko kayo sa ginawa niyong ito sa akin. Ipapakita ko sa inyo ang tunay kong bangis dahil hindi kayo marunong matakot. Lalong-lalo na ang batang yon. Papatayin ko siya para wala na akong kaagaw sa atensyon ni Cesar, katulad ng ginawa ko sa nanay niya. Nagkamali kayong binuhay niyo pa ako. Pagkatapos na makailang ulit na sinipat ang sarili sa salamin, nagtungo na siya muli sa bahay ng mag-amang Cesar at Pipoy. Ngunit hindi pa siya ganong nakakalapit ay amoy na niya ang ginisang bawang mula sa loob. Dahil doon ay tila nanikip ang kanyang dibdib. Nahirapang huminga. Nang mga oras naman na yon, palabas na ng bahay si Cesar dahil tutungo ito sa bukid. Nang mapansin niya si Fatima na halos nakaluhod na sa lupa at hawak ang dibdib niya, patakbo siyang lumapit dito dahil sa pag-aalala. Ano nangyari sa'yo, Fatima? May masakit ba sa'yo? Sa kahawak mong dibdib mo? Hindi ka ba makahinga? Hindi makasagot si Fatima dahil tila may bikig sa kanyang lalamunan hanggang sa tuluyan na siyang nanghina, kaya binuwat na siya ng lalaki para ipasok sa loob ng bahay. Nagpoprotesta man ang isip ng babaeng aswang sa nais gawin ng lalaking kinakasama, ngunit wala siyang magawa. Hindi siya makapagsalita dahil sa patuloy na paninikip ng kanyang dibdib. Epekto yon ng naaamoy niyang ginisang bawang. Pipoy, dalian mo! Kumuha ka ng tubig sa kusina. Nahihirapang huminga ang tita Fatima mo. Opo, tay! Sumunod ang bata sa utos ng kanyang ama. Pagkakuha ng baso ng tubig, bumalik si Pipoy sa salas kung saan naroroon ang nakahigang si Fatima. Maya-maya naman ay sumunod sa kanya ang lola Aurinia. Dala nito sa mangkok ang kanina pa niya ginigisa na bawang. Anak, ayos na kaya ang pagkakagisa ko sa bawang na ito. Ilalagay ko to sa meriendang siomay na lulutuin ko. Nay naman, mamaya niyo na po ko tanungin tungkol sa bagay na yan. Nahihirapan na nga pong huminga si Fatima dito eh. Yan pa po ang inuuna niyo. Ay, pasensya na anak. Magkasabay na umalis ang maglola sa salas. Saka muling nagbalik sa kusina, dala ang bawang. Nangingiti ang dalawa habang nakatingin kay Fatima na nahihirapang huminga. Nagngitian pa ang maglola
tanda ng kanilang unang pagtatagumpay laban sa babaeng aswang. Lola, sigurado po ako na pag tinuloy-tuloy natin ang mga ginagawa natin, ang babaeng aswang na yun mismo ang kusang aalis sa bahay natin. Hindi niya nagugusto yung pantumira dito. Tama ka, Apo. Pero syempre, kailangan pa din nating mag-ingat. Opo, Lola Auring. Dahil hindi natin alam kung ano pa ang kayang gawin ng madrasta mong aswang. Baka sa sobrang init na niya sa atin ilabas na niya ang tunay niyang kapangyarihan. Kaya dapat ay doble ingat pa rin tayo. Opo, Lola. Siyempre si tatay din. Kailangan natin bantayan palagi. Tama ka, Apo. Pero sa palagay ko naman ay wala siyang masamang gagawin sa itay mo. Bakit yun naman po nasabi yun? Haling na haling ang babaeng yon sa tatay mo. Siyempre, hindi siya papayag na may magyaring masama sa kanya, hindi ba? Samantala, habang nagsasaya ang maglola sa kanilang tagumpay sa pangiinis sa babaeng aswang, nagngingit-ngit naman ito sa galit sa kanila. Alam ng mga ito ang kahinaan niya, kaya yon ang ginagamit nila para maghirap siya nang sa ganun kusa na siyang umalis sa bahay na yon. Nang mga sandaling yon ay nasa tabi pa din niya si Cesar, matyagang nagbabantay sa kanya, nag-aalala sa kung ano na ang kalagayan niya. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Oo, ayos na ako. Napuyat lang ako kagabi kaya siguro sumama ang pakiramdam ko. Siya nga pala, Fatima. Pasensya ka na sa nangyari kagabi, ha? Hayaan mo at kakausapin ko ulit ang anak ko at si inay. Sigurado kung pag nakita nila na mabait kang tao, tatanggapin ka rin nila. Ang totoo niyan, ay takot talaga ako sa anak at sa nanay mo. Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi ako nakatulog kagabi? Bakit, Fatima? Dahil pinagtulungan nila ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Itinulak ako ng anak mo sa pilapil, kaya ako nahulog sa putikan. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Cesar. Diba, puno rin sila ng putik nang umuwi kagabi. Pero, hindi ganong klaseng bata ang anak ko. Mabait yun at hindi nananakit. Bakit hindi mo sila tanungin, Cesar? Para malaman mo kung anong totoo. Napaisip bigla si Cesar sa sinabing yun ni Fatima. Naalala niya na umuwi ang maglola kagabi na puno ng putik ang katawan. Kaya maaaring nagsasabi ito ng totoo. Ngunit hindi pa rin talaga siya makapaniwala na magagawa yun ng anak niya. Hayaan mo, Fatima, at kakausapin ko si inay at ang anak ko tungkol sa bagay na yan para hindi na maulit pa. Sana lang ay hindi yan maging dahilan para tigilan mo na ang pag-aasikaso sa anak ko. Alam mo naman minsan ang mga kabataan, di ba? Matigas ang ulo at may kalokohan talaga. Oo naman. Hanggang naniniwala ka sa akin, mananatili ako sa tabi mo. Susundin ko ang lahat ng iutos at ipagagawa mo. Dahil ganun kita kamahal, Cesar. Lahat gagawin ko para sa iyo. Halos masamid si Cesar sa mga sinabing yun ni Fatima. Naisip niyang hindi talaga siya makakatakas sa babaeng ito. Pero kung tatanungin siya ngayon kung pinagsisisihan ba niya ang pakikipagrelasyon dito, wala pa siyang maisasagot. Pero sa ngayon, malaki ang naitutulong nito sa kanilang mag-ama. Yun ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinapasok sa kanilang buhay ang babaeng yun. Fatima, magpahinga ka na lang muna dito. Kailangan ko lang umalis muna, ha, para pumunta sa bukid. Sige, basta't kausapin mo ang nanay at anak mo, ha? Na wag na nila akong sasaktan. Natatakot na talaga ako sa kanila. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa kanila. Sinadya ni Fatima na gawing nakakaawa ang paraan ng pagsasalita niya para mas epektibo ang pagdadrama niya. Dahil ng mga oras na yon ay siya ang may pinaplanong hindi maganda sa maglola. Gagantihan niya ang dalawa sa ginawa nitong pagpapahirap sa kanya kaninang umaga. Dahil yon sa ginisang bawang. Pagkatapos na ayusin ni Cesar ang kumot ng nakahigang babae, ay diretso na itong umalis ng bahay. Hindi na dumaan pa sa kanyang anak at ina, na ng mga oras na yon
ay nasa kusina pa rin. Samantala, nang maramdaman ng maglola na umalis na si Cesar, ay nagtungo na sila sa salas upang tingnan ang babaeng aswang. Subalit, imbis na isang babae ang kanilang makita doon, isang napakalaking aso ang sumalubong sa kanila. Nagngangalit ang ngipin nito na handa na silang sakmalin. Napaurong ng bahagya ang dalawa dahil sa takot. Habang ang dambuhalang aso naman ay unti-unting lumalakad papalapit sa kanila. Patuloy sila sa paglakad ng paurong, kaya hindi napansin ng matandang babae ang maliit na upuang nasa sahig. Natalisod siya doon at tuluyang bumagsak sa sementong sahig. Naunang bumagsak ang kanyang ulo, kaya agad ay nawalan siya ng malay. Kasunod ang masaganang agos ng kanyang dugo mula sa kanyang ulo. Nahintakutan si Pipoy sa kanyang nasaksihan. Bahagyang natigilan ng ilang segundo bago lumapit sa kanyang lola. Samantala, si Fatima na nagpanggap bilang isang aso ay bumalik na sa kanyang pagiging anyong tao ulit. Hindi niya inasahan na ganun ang mangyayari sa lola ni Pipoy. Ang balak niya ay takutin lang ulit ang mga ito para makaganti sa ginawa nilang paggisa ng bawang. Inalog-alog ng batang lalaki ang kanyang lola, ngunit hindi na ito kumikilos. Sa halip ay patuloy lamang ang pag-agos ng masaganang dugo sa kanyang ulo. Kaya binalingan niya ang madrasta saka tumingin dito ng puno ng galit ang mga mata. Ano? Masaya ka na ba sa ginagawa mo sa amin? Pati ang lola ko nadamay na sa kasamaan mo. Kapag may nangyaring masama sa lola ko, magbabayad ka. Hindi na ako maaawa sa'yo. Walang emosyon na nakatingin lamang si Fatima kay Pipoy. Sumagot ito sa bata. Wala akong kasalanan sa nangyari sa kanya. Nakita mo naman siguro, hindi sumayad ang mga kamay ko sa lola mo. Siya ang may kasalanan. Hindi niya tinitignan ang inuurungan niya, kaya nabangga siya at nabuwal. Wala ka talagang konsensya. Masama ka talagang tao. Demonyo ka. Umalis ka na dito sa bahay namin. Dahil hindi ko iiwan sa iyo ang lola ko. Baka kung anong gawin mo sa kanya. Lalo na ngayon duguan siya. Baka lumabas pa ang pagiging demonyo mo. Huwag kang mag-alala, dahil hindi naman ako kumakain ng tao. Pero para sa ikakapanatag mo, aalis na lang ako. Tignan ko lang kung anong gagawin mo para mailigtas mo ang lola mo. Pagkaalis ni Fatima sa bahay, ay naisipan itong magtungo kay Cesar na nasa bukid ng mga oras na yon. Tiyak na kapag siya ang nagsabi sa aksidenteng nangyari sa matandang babae, tiyak na mas iisipin itong may malasakit siya sa matandang babae na yon. Maluwa-luwa pa siya nang habang papalapit sa lalaki. Kailangan niyang husayan ang gagawing drama. O Fatima, anong ginagawa mo dito? Teka, umiiyak ka ba? Cesar ang nanay mo. Naaksidente siya, Cesar. Ha? Ano nangyari kay inay? Nabagok ang ulo niya sa sahig. Umuwi ka na muna sa bahay para madala natin siya sa ospital. Lakad-takbo ang ginawa ni Cesar para makarating lang kagad sa bahay nila. Naabutan niya ang anak na umiiyak habang nakatunghay sa walang malay na lola niya. Agad siyang lumapit dito. Binuhat ang matanda para magtungo sa paradahan ng sasakyan ng tricycle. Sina Fatima at Pipoy naman ay nakasunod lang sa kanya. Halos mapugto ang kanyang hininga dahil sa bigat ng nanay niya na kanyang binuhat. Dagdag pa sa pilapil ang tanging daan para makarating sila sa kalsada ng baryo. Pagdating doon ay agad niyang isinakay sa isang tricycle ang inang duguan. Halos isang oras bago sila makarating sa ospital. Nang mga oras na yon ay marami ng dugo ang nawala sa kanyang ina. Dahilan para ideklara ng mga doktor na wala na itong buhay. Pagdating pa lang nila sa ospital, labis ang hinagpis na nararamdaman ni Cesar at ni Pipoy ng mga oras na yon. Samantala, si Fatima naman ay lihim na nagdidiwang dahil nabawasan na ang taong may ayaw sa kanya para sa lalaking kanyang iniibig. Naisip niyang ang batang lalaki na lang ang kanyang suliranin. Dahil naman sa sama ng loob at galit,
Napagbalingan ng tingin ni Pipoy ang madrastang aswang niya, saka tinangkang suntok-suntokin ito. Ngunit kahit isa doon ay walang tumatama dahil sa pinipigilan siya ng kanyang ama. Kasalanan mo to! Hayop ka! Demonyo ka, ikaw ang pumatay sa lola ko! Ano ba't sinasabi mo, Pipoy? Siya ang dahilan kung bakit namatay si lola! Anak, aksidente ang nangyari. Sinabi sa akin ng tita Fatima mo. Hindi tayo kasalanan niya! Kaya ay sinusumpa ko! Magbabayad ka sa pagkamatay ng lola ko! Hayop ka! Ang madrasta naman niya ay tuloy lang sa kanyang drama. Lumuluha pa ito na tila nasasaktan din dahil sa pagkamatay ng matandang babae at sa paninisi ni Pipoy. Bakit ako ba ang sinisisi mo, Pipoy? Aksidente ang nangyari sa lola mo. Natapilok siya, di ba? Andun ka at nakita mo ang buong pangyayari. Kaya bakit ako ang pagbibintangan mo? Sinungaling ka! Sinungaling! Pagkatapos na magsalita ng bata, pumalas siya sa pagkakahawak ng kanyang tatay sa kanyang balikat, saka direktang tumingin sa mata ng ama. Tay, maniwala kayo sa akin. Siya po ang dahilan kung bakit namatay po si Lola. Pipoy anak, alam ko nasasaktan ka sa nangyari sa lola mo. Pero hindi ka dapat nagiging ganyan. Huwag mong pagbintangan ng tita Fatima mo para lang gumaan ang pakiramdam mo. Pero tay, nagsasabi po ako ng totoo. Siya po ang dahilan ng pagkamatay ni Lola. Dahil isa po siyang aswang. Ano ka ba, Pipoy? Maniwala naman po kayo sa akin, oh. Aswang po siya! Aswang! Tama na, Pipoy. Tama na. Kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig mo. Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Walang aswang sa baryong ito. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin, bahala na po kayo, tay. Pero uulitin ko po. Aswang po si Tita Fatima. At siya po ang pumatay kay Lola. Pagkasabi nun, ay patakbong lumabas ng ospital si Pipoy. Naupo sa ilalim ng malaking puno. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Aalis na sana siya at iiwan na lang ang ama dahil sa pakiramdam niya ay wala na itong pakialam sa kanya. Ngunit ang inaalala niya na may iiwan ito sa kanyang madrastang aswang. Nagbago ang kanyang isip. Bumalik siya sa loob ng ospital. Naabutan niya na nakayakap ang madrasta niya sa kanyang ama. Hindi nakikita ni Cesar ang lihim ng ngiting namumutawi sa labi ng babaeng kayakap niya. Habang pinagmamasdan ni Pipoy ang ama, habang nakayakap dito si Fatima, may naibulong ang bata sa kanyang sarili. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa aking ama na isa kang aswang, Tita Fatima. Hindi ako titigil hanggat hindi siya naniniwala sa akin. Nang sa gayon ay iwanan kanya ng tuluyan at maipaghiganti ko na ang pagkamatay ni Lola. Pagkasabi nun ay umilaw ang perlas na palawit ng kanyang suot na kwintas. Tila ba meron itong nais na ipahiwatig, kaya hinubad niya yon at pinagmasdang mabuti. Ito ang gagamitin ko para maipakita ko sa aking ama na siya ay isang aswang. Yun ang tagpong naabutan ng lolo ni Pipoy na si Lolo Isidro. Unang nakita ng matandang lalaki ang kanyang apo nang pumasok siya sa ospital. Napasugod ito nang malaman ang nangyari sa kanyang asawa. Nang mga oras na yon ay wala pa itong kaalam-alam sa masamang sinapit ng kanyang asawa. Napatay na si Aling Auring. Samantala, nagulat ang bata nang mula sa likuran niya ay nagsalita ang matandang lalaki. Nakatingin sa perlas na hawak ng bata. Apo, iyan ang mutya ng perlas ng iyong ina. Lolo Isidro, narito na po kayo. Anong sabi niyo po, Lolo Isidro? Mutya po ng perlas ang tawag dito? Oo, Apo. Ginagamit yan dati ng iyong lola sa iyong ina para makapanggamot at makataboy ng aswang. Makapangyarihan po pala ang perlas na ito.
Kaya ingatan mo ang mutya na yan dahil malaki ang magiging pakinabang niyan sa pamilya natin. Tama po kayo, Lolo. Dahil may kampo ng demonyo na tumitira sa bahay namin, gagamitin ko po ito para tuluyan siyang mapalayas. Ano ka mo? Sinong kampo ng demonyo ang tinutukoy mo? Siya po, Lolo. Sabay turo sa kinaroroonan ni Fatima at ng kanyang ama. Aba, si Fatima? Opo, isa po siyang aswang, Lolo. Pero hindi po ako pinaniniwalaan ni tatay kahit na ano pong sabihin ko sa kanya. Sigurado ka ba, Apo? Opo, Lolo, sigurado po ako. Siya din po ang dahilan kung bakit po namatay si Lola Auring. Ano sabi mo? Ha? Patay na si Auring? Opo, Lolo. Patay na po si Lola Auring. Kaya ipag-iiganti ko po siya sa masamang babaeng aswang na yan. Isinalaysay ni Pipoy sa kanyang lolo ang mga nangyari. Naniniwala naman ang matandang lalaki sa mga sinabing yun ng apo. Kaya lihim na nagplano ang dalawa kung paano paaaminin ng aswang na madrasta ni Pipoy. Kinagabihan, inihanda na ang burol ni Lola Auring. Lahat ng mga kamag-anak ay naroon at nakikidalamhati sa kanilang mag-ama. Kasama nila ang asawa ni Aling Auring na si Lolo Isidro. Naroon din si Fatima na pakunwaring tumutulong at nag-aasikaso sa mga nakikiramay. Nang gabing iyon, bumuo ng plano ang maglolo na hindi aabuti ng umaga ay masasaksihan na ng lahat ng tao na naroroon ang tunay na dugong nananalaytay kay Fatima. Ipinangako nila sa kanilang sarili na wala ng buhay ang mawawala pa dahil sa kaibangan ng babaeng ito. Maghahating gabi na, ito ang oras na pinakahihintay ng maglolo dahil dito mas malakas ang kapangyarihan ng mutya ng perlas. Dahil sa napansin nila na hindi halos sumihiwalay si Fatima kay Cesar, naisip ni Mang Isidro na magpausok ng insenso. Inilagay nila ang insenso sa katabi ng kabaong ng matandang babaeng nakaburol. Saka sumunod na pinausukan ang loob ng bahay upang hindi makapasok doon ang babaeng aswang. Cesar, may sasabihin ako sa'yo. Bakit, Fatima? May kailangan ka ba? Magpapaalam sana ako. Gusto kong umuwi muna sa bahay at doon magpahinga. Bakit naman? Para kasi ako nahihilo. Siguro dahil maraming tao dito. O sige, ikaw ang bahala. Gumawa ng dahilan ang babae upang makaalis sa lugar na yon dahil hindi niya kaya ang amoy ng usok ng insenso. Nang nasa bahay na ang babae, nagngingit-ngit ang kalooban nito. Ikinatuwa naman ng maglolo ang naging resulta ng kanilang ginawa dahil napaalis nila si Fatima. Lolo, tagumpay po ang ginawa natin. Tama ka, Apo. Dahil hindi na makakalapit pa dito ang bruwang aswang na yon. Ano pong sunod nating gagawin, Lo? Pupuntahan natin siya sa kanyang bahay dahil tsak na doon siya magtatago. Pagkatapos ay saka natin gagamitin sa kanya ang mutya ng perlas. Umalis sa lamay ang maglolo at nagtungo sila sa bahay ni Fatima. Nagmatsyag ang dalawa sa labas ng bahay ng babae. Nakikiramdam kung ano ang nangyayari sa loob. Subalit wala silang maramdamang kahit na anong kaluskos o ingay sa loob ng bahay. Tahimik ang loob ng bahay na tila walang tao sa loob. Subalit pagkatapos ng ilang sandali na paghihintay ay may lumabas ng isang malaking aso mula sa pintuan ng bahay ni Fatima. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid. Saka nag-umpisang maglakad na parabang may kung anong inaamoy. Nang makita ng maglolo na papunta na sa gawin nila ang dambuhalang aso, sunod-sunod na ang tibok ng puso ni Pipoy. Kinakabahan siya na hindi niya mawari. Tila ba nakakaramdam siya ng takot ng mga sandaling yon. Hindi yun nalingit sa Lolo Isidro niya na nasa kanyang tabi. Huwag kang matakot, Apo. Narito lang ako. Tutulungan kitang gamitin ang mutya ng perlas para mapuksa natin ang aswang na yan. Opo, Lolo. Salamat po dahil naniniwala ka po sa akin.
Dahil doon ay may makakasama po ako sa pakikipaglaban ko sa madrasta kong aswang. Maya-maya pa ay nagpatuloy sa paglalakad ang malaking aso patungo sa gawin nila. Pat na hakbang na lang ang layo nun patungo sa punong pinagtataguan nilang maglolo. Kaya naisipan ni Pipoy na kusa nang lumabas sa kanilang pinagtataguan upang tapusin niya ang laban sa kanyang madrasta. Samantala, ang lolo niya ay nanatiling nakakubli sa malaking punong pinagtataguan nito. Pagkatapos na lumabas ni Pipoy sa pinagtataguan, nagbalik sa kanyang tao ang babaeng aswang. Sinasabi ko na nga ba't narito ka? Naaamoy ko malansan dugo mo. Narito ako para ipaghiganti ang ginawa mo sa lola ko. Hindi ka pa talaga nagsasawang sisihin ako, no? Oo, dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Isa pa, yun talagang ibig mong mangyari, ang mawala ang lola ko. Dahil kontrabida siya. Hadlang siya sa buhay namin ni Cesar. Maging ikaw, napupuno na rin ako sa iyong bata ka. Nakakapikon ka na. Masyado ka ng pasaway. Kaya kasama ka sa mga dapat mawala. Isasama kita sa lola mo! Malakas at malutong ang tawa na pinakawalan ng babaeng aswang. Ang tawang yun ay tila nanunuot sa kalamnan ng batang si Pipoy. Kaya napaupo ito habang tinatakpan ang kanyang tenga. Nang makita ni Lolo Isidro na nahihirapan ang apo, kumuha ito ng isang maliit na bato sa kasinipat para ihagis yun sa bibig ng tumatawang aswang na nakabuka ng malaki. Kaya naman, nang ihagis niya ang bato, ay saktong pumasok yun sa bibig ng nakangangang aswang. Dahil doon ay bumara ito at nahirapang huminga ang halimaw. Halos maubusan siya ng hininga bago niya naisuka ang maliit na bato na bumara sa kanyang lalamunan. Kahit hirap na itong magsalita, ay nagpilit pa din ito upang lalong inisin ang maglolo. Ha! Akala nyo ba ay ganun kadali nyo lang ako mapapatay? Mga hunghang kayong maglolo! Nagkakamali kayo! Dahil hindi ako kagaya ng nanay mo, bata. Mahina at talunan. Kaya hayon, napakabilis ko lang siyang napatay. Ikaw pala ang pumatay sa nanay ko, hayop ka! Oo, ako nga. At wala nang iba pa. Napakawalang hiya mo! Pinatay mo ang nanay ko! Ako ang lumunod sa nanay mo doon sa ilog. Kaya siya namatay. Napakasama mo talaga! Pagbabayarin kita sa kasamaang ginawa mo sa pamilya ko! Anong magagawa ng isang batang tulad mo laban sa kapangyarihan ko? Meron akong magagawa dahil makapangyarihan ang mutya ng perlas na suot ko. Nilunod mo nanay ko, kaya yun din ang kamatayan na ibibigay ko sa'yo! Pagkasabi nun ay sumigaw ng napakalakas si Pipoy. Habang hawak ang perlas, itinaas niya yon hanggang pantay sa kanyang mga noo. Pagkatapos ay humiling siya na maglabas ito ng tubig. Hindi ako mapapatay ng isang perlas mo lang! Pagkasabi nun ay nagpalit ng anyo ang aswang para maging dambuhalang aso muli. Saka tumalon ng bagya upang kunin ng kanyang mga ngipin ang perlas na tanga ni Pipoy. Ngunit bago pa siya makatalon, lumabas mula sa kawalan ang malakas na agos ng tubig. Hinila ng tubig na yon ang dambuhalang aso. Kahit na anong kampay ng mga kamay niya, ay hindi ito makaalis sa tubig. Namangha ang lolo ni Pipoy sa nasasaksi ang kapangyarihan ng mutya ng perlas, sapagkat ang tubig na rumaragasa ay naroon lamang kung saan naroon ang dambuhalang aso. Sa kanilang kinatatayuan ay tuyo at walang anumang agos ng tubig. Nang mga oras na yon ay tila sinadiban na ng kapangyarihan ng perlas ang batang lalaki. Dahil sa wala naman siyang alam sa orasyon at dasal, subalit kusan lumalabas sa kanyang bibig ang orasyon. Sa bawat pagkakataong lumalakas ang orasyon at dasal ni Pipoy, lalong bumibilis ang pagragasa ng tubig hanggang sa tila maging isang ipo-ipo na to. Nasa gitna ng ipo-ipo na yon ang dambuhalang aso. Pilit na isinasalba ang kanyang buhay. Ito ang tagpong naabutan ng mga kababaryo nila.
Dahil sa lakas ng sigaw ng batang si Pipoy, nagtakaan lahat kaya isa-isang sumugod patungo sa kinaroroonan niya. Halo-halo ang emosyon nila sa nasasaksiyang yon sa kapangyarihan ng bata. Kabilang sa napasugod ay ang ama ni Pipoy na si Mang Cesar. Labis ang pagtataka nito sa kung ano ang nagaganap ng mga oras na yon. Nananatiling nasa loob ng ipo-ipo ang dambuhalang aso at pinahihirapan ito nang biglang tabigin ni Mang Cesar ang kamay ng anak. Nawala sa konsentrasyon ang bata, sanhi para tumigil ang takbo ng kanyang orasyon. Biglang nawala ang ipo-ipo at bumagsak sa lupa ang dambuhalang aso na walang malay. Anong ginagawa mo, anak? Papatayin ko ang babaeng aswang na yan, Itay! Na nasa inyong dambuhalang aso! Napakasama niya! Siya din po pala ang pumatay kay nanay! Tignan mo po siya mabuti, Tay! Sabay turo sa nakahandusay na dambuhalang aso na unti-unting nagbabago ang anyo para maging tao ulit. Nanindig ang balahibo ng lahat ng nakasaksi sa pangyayaring yon. Kitang-kita ng mga tao ang pagbabago ng anyo ng dambuhalang aso at naging si Fatima. Nanlaki ang mata ni Cesar sa kanyang nakita at hindi siya makapaniwala. Totoo nga pala sinasabi ng anak ko. Isa ka ngang aswang, Fatima! Bagamat nangihina at sisinghap-singhap dala ng maraming tubig na nainom, pilit na iginalaw ang katawan palapit kay Cesar. Huwag kang lalapit sa akin! Patawarin mo ko, Cesar. Nagawa ko lang ang lahat ng yon dahil mahal na mahal kita. Hindi ako naniniwala sa'yo. Manloloko ka! Sinungaling ka! Nagkakamali ka. Dahil totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya nga ako nagkakaganito. Dahil ang nais kong maging ay akin ka lang. Dahil mahal na mahal kita. Anong klaseng pagmamahal ang sinasabi mo? Kung totoong minahal mo ko, dapat hinayaan mo akong maging masaya kasama ang pamilya ko. Pero anong ginawa mo? Inuutay-utay mong patayin ang mga mahal ko sa buhay. Inuna mo pa si Berna! Dahil lahat sila ay hadlang para maging akin ka. Isang kabaliwan yon, Fatima. Baliw ka na! Hindi ba nung nawala sila, pinapasok mo ko sa tahanan nyo? Nakita mo ang halaga ko nung nawala na ang asawa mo. Dahil isinisiksik mo sa buhay ko ang sarili mo. At akala ko naman ay mabait ka at tunay lahat ng pinapakita mo. Ngunit yung pala, unti-unti mong inuubos ang pamilya ko. Makuha mo lamang ang gusto mo sa akin. Makasarili ka. Kaya hindi kita mapapatawad sa pagpatay mo sa asawa ko at maging sa nanay ko. Pagbabayaran mo lahat ng kasamaang ginawa mo sa kanila. Ang mukha ni Fatima na kanina'y nagsusumamo at nagmamakaawa ay naging mabalasik. Kung hindi ka lang magigis sa akin, mabuti pang patayin na lang din kita. Nang sa ganon, ay wala nang makigabang sa'yo. Pagkasabi nun ay nagpalit ng anyo si Fatima bilang isang dambuhalang aso. Sinugod nito si Cesar, sanhi, para mapahigaan lalaki. Pumaibabaw sa lalaki ang dambuhalang aso at nakaambanan nitong sakmalin siya. Ang mga tao naman sa baryo ay nahintakutan sa posibleng mangyari kay Cesar. Kaya naman, isa-isa silang kumuha ng kahoy o kung anumang bagay na maaari nilang maihampas sa katawan ng dambuhalang aso. Dahil doon, kahit papano, ay napigilan ang aso sa pagtatangka nito sa buhay ng lalaking gusto niyang patayin. Hindi pa nakontento ang iba, kumuha ng batong maibabato sa dambuhalang aso. Nang mga oras na yon, ay hindi malaman ni Pipoy kung ano ang kanyang gagawin para mailigtas ang kanyang ama. Samantala, nang hindi na matagalan ng dambuhalang aso ang paulit-ulit na malakas na hampas at bato sa kanya ng mga tao sa baryo, ay umalis muna ito sa ibabaw ng lalaking si Cesar. Humarap siya sa mga taong nananakit sa kanya. Saka nagpalit ng anyo bilang isang dambuhalang baboy ramo. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Lahat ng taong kanyang madaanan
ay kanyang dinadaganan hanggang sa magkabali-bali ang buto. Nang mga oras na yon ay muling nakabangon si Cesar sa tulong ng kanyang anak na si Pipoy. Ayos na po ba kayo, Tay? Oo, anak. Salamat sa tulong mo. Ano pong gagawin natin, Tay? Baka mapatay po ng babaeng aswang na yun ang mga kababaryo natin. Kailangan nating umisip ng paraan para mapigilan siya. Hindi ko din alam, anak. Ang mabuti pa, tanungin natin ang Lolo Isidro mo dahil siyang nakakaalam sa kapangyarihan ng mutya ng perlas. Isa lamang ang naiisip kong paraan para mapatay natin ang aswang na yan. Paano po, Lolo? Ang mailagay natin sa leeg mismo ng aswang ang kwintas na ito. Pero paano po natin gagawin yun? Ang bilis niya pong kumilos. Kaya paano po tayo makakalapit sa kanya? Wala na po bang ibang paraan? Cesar, anak, kunin mo ang insenso na ating pinapaapuyan. Dalhin mo dito. Kailangan maipaamoy natin yon sa aswang upang mahirapan muli siyang huminga. Sa ganun, makakalapit tayo sa kanya. Agad na tumalima si Cesar sa iniutos ng ama. Nagmamadali nitong tinungo ang kanilang tahanan kung saan naroon ang insenso. Habang wala pa ang ama ni Pipoy, muli naman siyang bumigkas ng mga dasal at orasyon mula sa kanyang bertud na perlas. Agad na umilaw ito, tila nakakabulag sa sobrang liwanag. Pagkatapos ay unti-unting umangat sa lupa si Pipoy na may hawak na mutya. Sa kanya tinangkang lumapit sa nag-aamok na aswang na nagpapanggap bilang isang dambuhalang baboy ramo. Nakakailang subok na siya, ngunit hindi pa din siya makalapit dito. Paulit-ulit siya sa pagtatangkang paglapit hanggang sa magawa niyang makasakay sa likod nito. Yun din ang sandaling dumating ang kanyang ama. Dala nito ang pinapaapoy na insenso. Agad siyang lumapit sa aswang upang malanghap nito ang usok ng insenso. Agad na nanuot sa ilong ng aswang ang usok. Nakaramdam ng pagkahilo at paninikip ng hininga ang aswang. Napahinto ito sa pagwawala dahil hindi niya makayanan ang amoy nito. Nang huminto ang dambuhalang baboy ramo, ay saka naman bumaba si Pipoy sa likod nito. Pagkababa nito sa likod ng aswang, ay nagpalit muli ang aswang ng anyo. Naging isang napakabagsik na nilalang. Malalaki ang mga mapupulang mga mata nito. Mahahaba ang matutulis ng ngipin. Ang kulay ng balat nito ay naging kulay itim. Idagdag pa ang paghaba ng buhok nito hanggang sa talampakan. Nahintakutan ang mag-ama sa nakitang pagbabago nito. Kaya naman, nabitiwan ng ama ni Pipoy ang hawak ng lalagyan ng umuusok na insenso. Hindi na ako tinatablan ng usok na yan dahil sa inilabas ko na ang aking kapangyarihan at totoong anyo upang mas maging malakas ako. Nagbago na din ang boses ito na tila isang mangkukulam na parabang nanggaling sa ilalim ng lupa at nakakapangilabot yon. Lahat ng mga naroong kababaryo nila ay nagsitaguan sa mga punong nasa paligid upang makaiwas sa anumang pwedeng gawin ng aswang na ayon sa kanya ay mas magiging malakas. Mabuti naman at inilabas mo ng totoong anyo mo. Madali na kita mapapaslang ngayon. Mayabang kang bata ka. Tingin mo ba ay kaya mo ako? Ha, kayang-kaya kitang patayin. At hindi na ako natatakot sa'yo dahil masama ka nila lang. Ngunit kitang-kita sa mga mata mo ang pagkatakot mo, bata. Pagkasabi nun, ay mapait ng ngiti ang pinakawalan ng aswang, saka unti-unting humakbang papalapit sa kinaroroonan ng batang may tanga ng mutya. 3 hakbang na lang ang layo ng aswang sa kanya, ngunit hindi pa din natitinag ang bata sa kinaroroonan niya. Samantalang ang kanyang ama naman ay kinakabahan na para sa anak. Anak, sigurado ka bang kaya mo siyang labanan? Opo, Tay. Kaya tumabi na po kayo at magtago na muna. Isama niyo po si Lolo. Ako na pong bahala sa babaeng aswang na to. Mag-iingat ka, anak. Opo, Tay. At alam kong hindi po ako bababayaan ng mutya at ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. 1 hakbang na lang ang layo ng babaeng aswang sa batang si Pipoy.
Tinangka nitong dukutin ang puso ng batang nasa harap niya. Ngunit biglang lumabas ang tubig na nagliliwanag sa paligid niya na mula sa lupa. Nakapaikot ang tubig sa bata, kaya ito ang nagsilbing proteksyon niya. Dahil yun sa mutya na hawak ng bata. Hinarangan ng tubig ang paglapit at paghawak ng aswang sa bata. Kasunod nun ay ang kakaibang liwanag na lumukob sa tubig na nakapaligid sa bata. Napaatras ng bagya ang babaeng aswang dahil sa nakakasilaw na liwanag na yon mula sa tubig. Ang dalisay at kalinisan ng aking puso ang dahilan kung bakit pinili ako ng mutya na to. Kaya ito din ang tatapos sa kasamaan mo! Pagkasabi nun ay itinaas si Pipoy ng tubig na bumubulwak mula sa lupa hanggang sa magpantay na sila ng babaeng aswang. Sinamantala ng bata ang pagkasilaw nito sa liwanag na nagmumula sa tubig na nakapaligid sa kanya upang maisuot niya ang kwintas na may palawit na mutya ng perlas. Kaya nang maisuot ng bata ang kwintas kay Fatima, minsan pa ay nahirapan itong huminga. Subalit ang sumunod na pangyayari ang lalong nagpabigla at nagpamangha sa lahat ng mga nakakasaksi. Dahil ang tubig na kanina'y nakapaikot sa batang si Pipoy ay biglang nawala, saka biglang bumulwak ito at lumapit sa babaeng aswang. Siya ngayon ang napaligiran ng tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Subalit hindi para protektahan ang masamang nilalang, kundi nilamon siya ng tubig na yon. Hanggang sa tuluyan nang bumalik ang anyo niya sa pagiging tao muli, sa anyo ni Fatima. Lalo namang nilakasan ni Pipoy ang orasyon at dasal, sanhi para mas lalong lamunin ng tubig ang katawan nito. Ilang sandali pa ay unti-unting nawawala ang tubig sa paligid ng babaeng aswang. Doon ay nilapitan ni Pipoy si Fatima, saka tinignan kung buhay pa ito. Ngunit kahit na anong pagyugyug niya dito, hindi na ito gumagalaw. Dahil doon ay natiyak niyang patay na ang babaeng aswang at sanhi yun ng pagkalunod. Doon na muling lumapit sina Lolo Isidro, Mang Cesar at ang mga kababaryo nila sa kanila. Hindi sila makapaniwala sa nasaksihang pakikipaglaban ng isang batang may taglay na mutya ng perlas sa kanyang madrastang aswang. Kaya yun na rin ang naging katapusan ng isang kampon ng kadiliman. Ang kabutihan ng puso ay sandata para magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay at mga pagsubok na dumarating. Higit sa lahat, sandata ito laban sa masasamang tao at elemento na nakapaligid sa atin. Lagi nating piliing maging mabuting tao at maging positibo gaano man kasama ang ating paligid, dahil ito ang ating sandata sa kasamaan ng mundo. At kahit kailan, ang kasamaan ay hinding-hindi maaaring magwagi laban sa kabutihan.